lagi, hindi lang delivery, isa dining is 12 o'clock in the afternoon at saka 7 p.m. Lunchtime and dinner time. So usually, nagkakaroon kami ng slack time na 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, yan. Then 4, pagdating na 4, dire-diretso hanggang closing. Especially when it comes to weekend, Friday, Saturday. Tapos, what day po kayo nag-receive ng delivery? Deliveries naman. Yung goods po. Yung mga stocks kasi yung dry goods, warehouse kung tawagin namin is every Wednesday. Wednesday and dumarating. Pero iba yung delivery ng aming dough, yung mga skin, saka yung mga meat toppings namin, ibang araw din siya. May dumarating ng Tuesday, meron din dumarating ng Thursday. May cheese, iba-iba kasi ng supplier, so iba-iba ng araw yun namin. Pero ang warehouse talaga is every Wednesday. How do you check po your delivery? Yung delivery, meron kaming stocker. So, may receiver. So, pagka binaba yun, binibilang niya yun, then sinaset aside. Ganun lang, meron siya kang na-inventor. Siyempre, kung ano yung delivery receipt na tinatawag, kung ano yung nandun, dapat yung din yung actual. Immediate po ba yung pag-set aside yung delivery? Immediately mag-set aside natin. And then, binibilang mo na yun, pagka-receive, pinatabi sa gilid, at saka isasalansan sa mga stock room, sa mga freezers, sa mga chillers. Tapos, if in case po na may naano sa inyong deliveries, ano pong ginagawa niyo? Parang maling delivery sila. Wrong delivery, tinatawag sa supplier or pwedeng itatawag yun sa store na malapit kung sila mag-deliver para mabalikan nila just in case. For example, alam namin na SMR EDSA yung susunod nilang pag-deliveran, natawag kami doon na SMR, hello, meron na iwan na chicken dito, hindi siya para sa akin. Hindi namin siya pwedeng kunin kasi sobra kami sa inventory. So, kailangan namin siya ibalik. When it comes naman po sa cooking, how do you make sure that your workers cook the food properly? Siyempre, pag na-deploy sila sa store, meron silang 1-week training. Sa 1-week training, doon sila in-equip ng mga knowledge about standards sa loob, kung saan station sila, per station. And then meron tayong tinatawag na product quality controller, which is yung kabady ko. Siya yung expertise niya sa loob, kapitan niya sa loob. So siya nagmo-monitor lahat ng pagluluto, lahat ng standards sa loob. Sa kanya dumadaan, sa kami. Siya nag-check, randomly may check. Tapos si manager on duty, sa morning, meron siyang tinatawag na quality readiness checklist. Sine-check niya yun kung tama ba yung luto ng soup, and then on time, an hour before, an hour, every hour, sine-check namin yung lasa ng mga produkto, kung tama ba yung pagkakalo. How do you prevent po cross-contamination? Cross-contamination, meron kami sanitary practices na tinatawag. Before din sila ma-deploy, upon orientation, in-orient sila how to prevent cross-contamination. Nagkakaroon din sila ng series of exam para malaman kung ano yung nagiging cause ng cross-contamination and ano yung nagiging effect. So, aware naman sila, aware yung mga empleyado. Kaya dito pa lang, pag na-deploy na sila, alam nila yung gagawin nila. May mga guidelines na tinatawag. Naka-post yan sa loob. Kaya lang, hindi nyo pwedeng naka-post yan sa mga manuals namin. For example, pagka hinawakan ng isang bagay na naka-gloves, hindi mo na pwedeng gamitin yung isang gloves para dun sa ibang food. Especially pagka yung food hindi siya ready to eat na tinatawag. Pag ready to eat kasi yun yung mga hindi na dumadaan sa 360 degree Fahrenheit. Yun yung mga ice creams, yan, cookies, hindi na niluluto yan. So hindi mo pwedeng hawakan yan ng bare hands. Kailangan naka-gloves ka. Eh, yung gloves mo, isang beses mo lang pwede yun. Tsaka naka-hair sila. So, ano pong ginagawa niyo? What do you do to make sure that your food is properly cooked? Food is properly cooked. Yun nga, meron tayong quality readiness checklist. 4 times a day. 4 times sa isang buong araw, ginagawa yon. Umiikot si manager on duty, sine-check niya yung mga product kung tama ba yung pagkakaluto. And then meron nga tayong tinatawag na product quality controller. Siya yung nagme-maintain ng standard sa loob. Basta meron kaming on-time check-in. Serving naman po. Sa survey, How does your staff handle the food? how does the staff handles the food? So, maganda yung service namin dito kasi ang tawag dito, Hire. hindi naman, yung sa hiring pa lang, kailangan incoming third year. Yun ang aming qualification, as with a 4-year course. So equipped talaga, may alam na sila
nakapag-aral naman, hindi kami kumuha ng mga high school grad. So in terms of service, yan, nilalagay sa tray, binibigay sa guest. Pero ngayon, meron na kami, may new procedure na kami na kung hawakan yung plate, pwede na i-serve kahit wala kaming tray. So, hand washing naman yan before and after humawak ng kahit ano. Yung sa ano naman po, sa uniform sila, may standard uniform po for the one chicken po. Oo. Sa loob, naka-whole hairnet sila. Eh, sa labas kasi hindi maganda pag naka-whole hairnet. Kaya meron sila yung for the girls. Sa lalaki, talaga kailangan maayos yung gupit. Clean cut dapat. Clean nails. Meron kaming uniform checklist bago sila mag-in. So, pag wala kaming pirma doon, hindi sila pa-punch in. Pati socks, may desired socks, may standard shoes. Sanitation procedure naman po. How do you make sure that your work area is clean? Work area is clean and sanitized. So, pinapractice namin yung KGO, clean as you go. Okay? So, pagka nadumihan, automatic linis agad. Meron kami mga sanitizer, industrial sanitizer kung tawagin. Yun yung ginagamit namin pang sanitize ng mga bagay-bagay. Hindi siya nabibili sa grocery. So, sinusupply sa amin siya ng supplier. Kaya siya naging industrial sanitizer. Medyo matapang siya pag naamoy mo. Para siyang amoy ng bleach. Yun. So, ano naman po, sa in cleaning the dishes, what do you use po? How do you clean it? Meron kaming 3 compartment sink. And then, meron din procedure. Una, ito yung scrape, wash, rinse, and sanitize. 3 compartment sink yun. Una, ini-scrape yung mga soiled dishes, yung mga tirang food. Tapos, siya hinuhugasan na all-purpose cleaner or yung aming all-purpose detergent. And then, babanlawan, rinse, tsaka isa-sanitize. May 3 compartment na hugasan. Diba sa bahay, isa lang. Dito, 3. Meron tanggalan ng dumi, may hugasan, tapos may banlawan, meron ding for sanitation. Nakababad lang din yun for 30 minutes. Different naman po yung pang sanitation. May Iba. Kaya nga siya 3 compartments, hiwa-hiwalay siya.